Magkatapat naman ang pro at anti-impeachment group sa labas ng Kamara. Kumuha tayo ng detalye sa agenda report ni Janina Vela dito sa Batasan. Janina, anong update from your end? Napaatras ang ibang mga pro-impeachment groups mula sa kanilang pwesto matapos dumating ang mga anti-impeachment supporters sa harap ng batasang pambansa sa araw ng plenary vote kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nagtipon sa harap ng House of Representatives ang ilang progressive groups, kabilang ang Kilusang Mayo 1, Bagong Alyansang Makabayan at iba pang organisasyon para itulak ang Kamara na ituloy ang impeachment case ni VP Sara. Kasama rin sa mobilizations ang ilang mambabatas kabilang si Akbayan Representative Percy Sendanya. Ayon kay Sendanya, higit pa raw sa sapat ang mga ebidensyang nilalaman ng articles of impeachment at wala na rin daw dahilan para maantala ang pag-akyat ng kaso sa Senado. I am very confident that she will be impeached for the second time this afternoon because of the overwhelming evidence which were presented and vetted during the validation process in the Committee on Justice. There's no reason for delay and there's no reason for this impeachment complaint not to see its day in court in the Senate. Bukod kay Sendanya, nakiisa rin sina Kabataan Party List Representative Rene Co at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio. Pero hindi lang pro-impeachment groups ang nagtipon sa labas ng batasan. We Stand with VP Sara naman ang panawagan ng Duterte supporters na dumating bit-bit ang kanilang mga banner at placard. Kinailangan umatras ng grupong bayan mula sa kanilang pwesto matapos umabante ang pro-Sara groups na nanatili sa lugar. Sa pag-impeach ni Vice President Sara Duterte dito sa Congress, mukhang may ibang grupo ang nagdiwang ngayong aabante sa Senado ang articles of impeachment. Pinky. Maraming salamat sa iyo, Janina Vela. Nag-uulat ng live dito din po sa Batasan. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.